So ngayon magluluto tayo ng maha blanca. So simulan na natin sa gata. So isang buong niyog yan ang ating gata. So madami ang ating sabaw kasi ang ating lulutuin na cornstarch is 1/3. So ayan. Medyo madami ang ating sabaw para hindi siya sobrang matigas. So ayan, lagyan na natin ng ibap. So, kahit anong brand ng ibap pwede. So, malaki ang aking ginamit kasi madami nga ang ating cornstarch. So, dinagdagan ko yan ng isang lata kasi isa lang yan. So, naging dalawa kasi matabang pa siya guys. So, ayan. Lalagyan natin ng asukal. Pagkatapos ng gatas ay asukal. So medyo mahina tayo, no. Gabi na yan guys, kaya nga madilim. So lagyan natin ng asukal. At dyan hindi ko inubos ang 1/4 pero inubos ko din yan. Dinagdag ko na kasi matabang pa talaga kasi napadami ang ating cornstarch. Hindi naman. At nilagyan natin ng mani. So ayan, wala tayong corn kaya ang nilagay natin ay mani na dinurog-durog ko siya. Hindi ko masyadong dinurog talaga. So ayan, at kumuha tayo ng asin kasi nalimutan kong i-prepare ang asin ng kalahating kutsara ng asin. So para hindi siya masyadong nakakaumay. At ano pa ang idadag natin? So ayan, nasa gilid yung topper yan na yan ang ating cornstarch. So hindi pa yan nakasalang guys at hinalo-halo lang natin lahat except sa ating cornstarch. So mamaya na ang cornstarch kapag kumukulo na ang ating mga ingredients na nilagay. Kumukulo. Ayan, nalagay na natin ang cornstarch dyan at hindi ko napakita kasi madilim na talaga. At ayan, wala nang finished product. Hindi ko na napakita kasi atat na sila. Pero yun na, tama na yun. Yun na ang aking way ng pagluluto ng maha blanca. So madali lang naman. Basta ilagay lang lahat except sa cornstarch. So ayan, dinagdagan natin ng asukal kasi natabangan sila. At ayun na, finished product na yan. Thank you.